among gihangyo nga ang imuhang balang presensya aniya sa among taliwala aron sa pagdiscuss na po namo ni Pastor Roxy amo ning mga pasantop unya ang amo nga mga kaigsunan, mga kapaglaom, mga higala nagsunod sa takna sa pagtuon kaming tanan Ginoo makakaton. Salamat kayo sa imong pag-uban kay amo ning gip ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So, kanina itong pagkatunan karong gabi una, in particular, actually, sumpay ra po ni siya sa tipiko nga giyag-yag sa atong author last week. Kay kani siya naghisgot may tungod sa kanang process, kay how man. Oh, yes. Sige? So, how to study the Bible. But before we go proceed, no, ato lang pagabasahon first, ang memory text nga makaplagan din sa Isaias, sinulat ni Isaias, Kapitulo 55, versikulo 11. Nga nagkanayon, ako lang sa basahon sa English, probably after this we can ato nang ihubad sa Binisaya. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. What is your takeaway, Pastor, before we go into the other details of our lesson for this week? Nindot ni kayo nga teksto niya naghatag po ni nato og pagpamalandong ba nga ang Ginoo nag-ingon nga so shall my word be that goes forth from my mouth nga kanang iyang pulong nga mogawa sa iyang nga baba dili na mo balik sa iyang wala milampos ba kay kanang giingon man ri void. So sa to pa everything nga mogawa sa baba sa Ginoo mo giingon rin sa ato nga text mo accomplish gyud. Sa to pa unsay iyang gisulti mo na yun nga thus saith the Lord, di ba? Na term na thus saith the Lord. Unsay giingon sa Ginoo mahitabo gyud na siya. So this is to tell us nga dili ta magduha-duha sa pulong sa Ginoo. Nga kasaligan na to ang pulong sa Ginoo na kung noon sa iyang gisulti matuman yun na siya. Karon ang Bible atong giisip nga pulong niya siya sa Ginoo nga iyang mensahe para sa tuwa. Nga kung ato ni siyang basahon niya sabto nato ni siya doon na ni siya ay dako kayong epekto alang sa ato nga kinabuhi. Okay. Unya makasalig ta siyang pulong kay ang pulong si Ginoo dili man gud mapakyas. Ang tanan matuman gyud sumala siyang kabubuton. In fact, Pastor, sumala sa itong gibasa kanina, no? It shall not return to me void. Yes. Dili gyud siya nga when you read it, Yes. ang return niya dili siya empty. But of course, na yung mga pamaagi din kung unsaon na to pag kanabitang dangop gyud nga kani gyud mo gawas samtang kita magabasa sa Biblia. But naigisulat diri si Martin Luther. Ako lang pagabasahon kay I think I find this statement very very kanang relevant sa atong lesson for this week. Nagkanayon din nga for a number of years daw ingon si Martin Luther. I think we know him. For I have now annually read through the Bible twice. Nagani ko na ilan pastor nga basa siya Bible several times. Ikapoy naman siya basa gikan Genesis to Revelation. Iyan na pong ibali. Revelation to Genesis. Okay. Pero that's only a part of it. Okay. But ingon siya nga, if the Bible were a large, mighty tree, and all its words were little branches, I would have tapped at all the branches, eager to know what was there and what it had to offer. So, nindot kayong pagkahulagway sa pulong sa Ginoo, Pastor. Din sa statement ni Martin Luther. Kanabang ako nakita din si Martin Luther nga marag uhaw siya kayo. How? Kanabang gusto niya gyud nga mo lalom-lalom gyud ang iyang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Kay it is really true, Pastor Rox, nga kanabitang magbasa ta sa Bible, possible nga pagkahuman wala ra gyapon murag just for the sake of reading. Pero murag wala kay nakatunan. Kay murag gabasa ra man gyud ka. Pero lahi gyud ni siyang imong tun-an kay muning how, di ba? How to study the Bible. Kay kung imo nang ma-discover niya, discoveryhan nato ng how, the process, then ang ato nga pagbasa it's more meaningful. So example,
giingon din sa ato nga lesson no, ni tagaan kag Bible. Do you find it kanang valuable? Oh. So, pero kung imo nang pamamlandungan kana nga gift nga gihatag sa imo na kay Bible gihatagan ka or you purchase it, kung imo nang gibalyo, imo gyud nang hatagan og dako pagpamalandong, na ay dako kayo ang mensahe ang Ginoo para sa imo Kunya by reading it, you will know what is God's plan in your life. Kada bang imong mabalyo unta nato nga kining pulong si Ginoo, importante man ay kaini sa tanan. Yeah. Dili lang man ini nga kana lang libro ra gyud ni siya nga libro ra. Because we know for a fact nga ang Bible is the word of God. And when we read the Bible, it was God who is speaking to us, di ba? Mo man natong understanding. So, now, we can know the will of God, we can know His plan for us by reading the Bible. So, ang Bible maghatag yun na ito og lakong direction. Muna nga, the how is very important. Okay, that's good. Ang first thing din sa Sunday, Pastor, is nagisgot may tungkol sa time. Yes, time. So, unsaon na to pag make use of the time. Pero ang gi-emphasize po din is actually time in relation to sa kanang gina-spend na to for reading the Bible. I think that's the very point of this one. So, kung nagisigutan din si Mrs. White niya, there is but a little benefit derived from a hasty reading of the Scriptures. Kaya tinubiyan na kayo, sabi bitaw kanang murag bitaw, sama lang sa prayer bitaw nga every time nga mo kaunta, murag Lord bless this food, amen. So murag nahimo na siya nga, nahimo lang bitaw siya nga practice. Not really kanang dili siya a way of communicating to God, but practice lang siya nga mura siya Recorded lang. nahimo na lang siya nga kanang kultura sa imong pagkinabuhi. So sometimes it happens also to me, like for example kanang dalita basa lang gud murag basa feeling good lang ba nga makabasa lang tago sa ka-chapter, pero sa makalimot to murag usa mo to ko nabasa murag wala na ako to nasabtan tungod kay nagadalita. That's why Mrs. White was really right in saying sa hasty way of reading the Scriptures, ang benefit nga itong makuha, gamay ra gid kayo. Okay. So, one may read the whole Bible, pero na po yung sa case. One may read the whole Bible through and yet fail to see its beauty or comprehend its deep and hidden meaning. Like for example, Pastor ba, kaning, well, I have nothing against sa mga debatidor. Pero simpre, I think the problem is, kanang, your attitude ba towards the Bible. Yes. Kaya for example, kung ang akong attitude is kanang mangita jud ko kanang makabikil ko sa akong kaway. So, mangita ko akong himonis, mangita jud ko mga verses nga mopabor gid sa kuha. That's so. Or teksto akong ginauna nga siguro makapaalanganin or mabutang sa alanganin ang opponent. So, sometimes kung magsigit nga na, murag ang atong pananaw sa Bible, murag nga na. Yes. So, kung murag ka nang kung isog kay ka, so, ang imong reading sa Bible, kana pong hukmanon po kay nga, marag hukmanon bitaw nga way nga kanang klase nga pagkatao kay tungod, mo reflect man gud sa imong attitude towards your act of reading the Bible. Yeah, that's true. Yeah, Pastor? So, importante yung kaya na, Pastor Pido, no? Now, mga kaigsunan, kapag laom, atong i-consider yun, number one, nga ang Bible is the Word of God. Unya, when you read the Bible, God is speaking to you. So, it goes with the writing of Ellen White, there is but a little benefit derived from a hasty reading of the Scripture. Kaya akong gitanaw ni Pastor Pido, nga kung kita mo audience ta sa gobernador, sa mayor, sa judge, ang atong atensyon to agyud maminaw gyud ta sa isultian ni. Okay. Now, when you open the Bible, imagine God is speaking to you. So, how do you treat yourself nga ang Ginoo nakigistorya nimo? Unya dali-dalion lang nimo, ha? Dali-dalion lang nimo nga basa lang makabasa ko. So, kana nga practice dili gyud siya maayo. Kay imagine if you are a king
and inya nakikistorya ko sa akong subject. Yeah. Unya ang akong subject, murara ko o kanang murag take for granted lang ba nga. So, dili siya, kung ako'y hari, I will not Yeah. be pleased. So, wa gyud tayo makuha gyud og dako. Gamay ra gyud atong makuha when we are going to listen to God sa iyang Yeah. pagistorya nato sa Bible, kung hasty kayo, kanang pinaspasan lang ang ato nga panahon. So the emphasis nga ako nakita dinhi is that kanang mag-spend ta og time sa atong pagbasa sa Bible, kanang enough time nga kanang dili ka magdali-dali. Siguro mag-decide ka og 15 minutes, 10 minutes ba a day sa pagmata nimo sa kabuntag or whatever time nga imong pilion, make it a time nga intended gyud para gyud sa pagbasa sa iyahang pulong. Yeah, it is how you are going to listen to him. Yeah. Kaya for example, that's very good point, ano? Kaya for example, sa Mark 1:35, diri makita na to ang kanang sistema bitaw nga gipakita ni Jesus Christ ato how he Yes. kanang managed his time in reference to kanang communing with the Father. Kaya na, Jesus rose early, di ba nadto sa usa ka solitary place, sa iyang gihimo, of course, niampo siya dito. But the time element there is the early part of day. the morning. Ingon sila daw, Doc, is kanibitang ang tao manggod restless man gyud actually. Kanang kanang if we put ourselves sa present sa time, ang tao gyud by nature is restless. So the only way daw nga for us to have rest is to kanabitang find time with God. Yes. Kay to cure our restlessness Yes. is to come to Him that we may have rest in Him. So that's the kwan ba? Come to me, those who are heavy laden. Yeah, 11:28 Matthew, di ba? Okay. So meaning to say is the only answer to kanang magsigipit og dali is to spend time with God. Kay ingon do sila pastor is kay when you spend time with God, it's just like spending eternity with Him. Ang time ba? Because we're dealing ang time man god, gasige man ang problema man god sa time, gasige siya mo pero wala na siya arrival. Wala siya time bitaw nga mo arrive ta. Wala siya eh. Mo na siyang irony sa time. Psycho lang siya. Cycle lang siya ba? So it keeps on moving and moving pero wa kita arriving. That's the irony of time. So that's why the only way to kanabitang to find rest kay restless gid siya kay moving naman. Yes. To arrest the problem mo kanang magsigitag dali. Gapo day no kanabitang kanang kisi-kisita kay marna mo kay usay kay hanap Yes. ta. So is to really pause for a while and spend time with God, and which is it's eternity versus immediacy, something to that effect. So that's the best way to arrest the problem of kanang magsigitag dali Oh, sa ating actually, mo gyapon na siya sa cycle sa Sabbath. Okay, Okay, yeah, right. Ang ano mo, spend ta og Sabbath para nga makarelax ta and we become more energetic. Aha. Now, Anyway, sige. ako ning tiwason, Pastor. Sige, ito, please. no, kining ni ang kang Illinois nga pagkasulti. Okay, please. Yeah, one may read the whole Bible to 1 year ni siya, no? Yet fail to see its beauty. So, ma-miss na to bitaw ang beauty. Nga naman, kay pinaspa sa mga ito, Pastor Pido. Dili manggod ka ng, bitaw, magbasa bitaw ka sa Bible nga with understanding. Kanang gibasa nimo bisag usara na ka teksto pero slow with understanding. Unsa gyud ang unod ni ini nga mao nga mensahe. Kay I think it's also in the writing of Ellen White. Nga pagbasa nato sa usa ka text, pirmiro murag hanapa. Pero pagsunod na tong basa ana, uy, laman ay daghang mensahe ani. Right. Example, magwali ka og particular nga text. Then ako mo pick up og na nga text nga ako paniwali. Ang imong emphasis lahi. Pag ako'y magwali, lahi pod. Yeah. And other pastors or other Which elders, is nice, no? makita nimo nga, uy, naadi ay ni ay siya di. Wala na ko makita, pero nakita sa uban. So, reading the Bible with kanang slow and open mind to hear God speaking to us, atong mabasa nga, uy, daghan man na ini og sulod ay dinhi, daghan man na ini siya og
kana bitawng buot ipasabot. Dili lang siguro kana mga indirect ba. Pero it's course. very clear ug naa diha atong makaplagan. So that is why ang time is very important. Nga dili ta magdali kay we spend this time God to speak to us in our reading. That's correct. And that's what also I said a while ago nga, that's the best way to cure kanang hastiness, di ba? So what is that? Kanina na ko inunulaan mo rin yung nalimot ko gamay. But anyway, tama, I agree with you kay katoy mong isulti, Pastor Elvin, is exactly the way how our memory text is telling us. Yes. Nga the word is not actually kanang void ba. It's not mabalik, yeah. dilig na siya empty. So sa imo na lang, it depends on how you will actually respond to the word, because the word in itself, whether you like it or not, nagit siya substantive siya ba. Yes. It's not just the word, just like last week, dili siya word. It is a living word. Yes. It is a word that actually has life. Okay, because when you read the word, pagbasa nimo sa word, the scripture, you encounter the big W. Yes. The word himself. Yes. Who is the way, the truth, and the life. So Yes. So I think that explains the kanang word kaninang Dili mo balik nga empty. dili siya mo balik nga empty. Void. And you said it right also. Yeah, Pastor. So, ina na mga kaigsoon, no? When we read the scripture, bisag kapila pa na nimo balik ko ng teksto, niya imong sabdo na siya pagayo, later on imong makita nga, uy, manggawas ang mga Right. importante kaayang mga point nga sa primero nimong reading, dili nimo makita na yun siya. Dili mo makita. Pero later on, pag sige nimong basa, then you open your mind from God nga who will inspire you, then you can have a deep understanding in the scripture, because spiritual things can be discerned by the spiritual Mind. by spiritual mind. So kung you approach the Bible without first asking the Holy Spirit by prayer, Lord, I will read your word. What would you like me to understand from what I'll be reading from your word? So that is very That's important. true. So pagbasa nimo, imong nakay mga reflection, what is this passage or this Bible text is saying to me? What God would like to tell me on this in this Bible text? Then what God would like me to reflect, and what God would like me to do to share this message nga akong nabasa karon. So if that is how your reflection, pag umani mo sa basa nimo sa teksto, then you can see how God is trying to say something to you in that particular verse nga pwede nimong ma-apply sa imong kinabuhi. Right, that's very good. In fact, another point na gi-raise sa itong lesson, spend time with God daw, even when you may not feel like it. Yeah, that's true. So, kanang panahon itong murag laay, kapoy. I think that's the best time, no? I mean, if you Yeah. read between the lines, gisulti sa itong author, is siguro that's the best time nga you try just to engage yourself with the Bible. Kaya ingon siya din, just as it takes a conscious choice Yes. and an action plan to be healthy, exercise, eat well. It takes a conscious choice to have a close relationship with God. Remember that new habits can take at least 21 days to form, and we can never succeed without the help of the Holy Spirit. Murag, kansiwa. So, not because you don't like it, you will not read the Bible na lang. Not necessarily. So, yeah. Kay, ingon siya diri, it will take some time for you to develop that, just like what you said, no? Kaya usay, magbasa bitaw ka, kadaghan kay kung nabantayan na ba nga, ako, di man sa kwan ka, basa-basa po tag ginagmay po, di ingon nga, super jud kayo. Pero na ko yung mga diskubrihan sa Pastor Balay, for example, na nako karon sa Book of Jeremiah. Pero ako rin gihinay-hinay kay usay, kung dili kay nako masabtan siya, ako man ang ginagugol. Kay usay, unsa kay audience ani nga verse, no? Usay bot po sa bot ani. Pero na po yung mga teksto nga akong ginakurit-kuritan kay kinakong Bible, hugaw na kay tanawon kay daghan man sa kuris-kuris.
kung ganahan kay ko ako na siyang linginan kana siya nga verse ba. Makaingon na ko gwapo na siya iwali kani nga verse. Uy, kani siya nga verse murag igo-igo ni sa kuang kaluyahon. Ano siya, di ba? Uy, ingani po rin Ginoo no, nga usay masuko siya. Pero dito sa tumoy, mingamon na po sa siya mga katawhan, murag lingaw kay kasi basa sa the book of Jeremiah. Pangita ra po sa siya mga anak, mga kaanakan. So, muna nga, ang pagbasa nimo kanang dili nimo mura og gabasa bitaw ka og paspas gid kaya ton mahumanda yon kay gadali ka. You're right. Ang imong magbasa gyud kanang imong nagbasa ka nga as if God is speaking to you. Mo gyud siya ang imong intensyon. Then unsa mo guni gibuti pasabot si Ginoo na ako aning anong unsa man ni siya? Unsa may significant ani? So even Asupido sa nano sa nagkuha ko sa subject sa aya sa una katubitang ministry and spirituality. Okay. So himo mi og Bible diary tagabuntag basa sa mga pila ka teksto or verses, then pagbasa nimo every verse or chapter asa may naka-impress nimo kadto nga mga linya sa scripture. Then maghimo kag komentaryo dito imo ko galingon. That's nice. No. So kini nga verse uy, usay malangan ko sa usa ka verse. Uy, lanindot man kini nga verse. Unsa may buti pasabot ani? So, kini na ako'y tulo ka punto nga nakuha ani nga verse. Okay, mo ni siya ang mga punto. What is the application to this in my life? So ang usa gud ka verse, kana lang imong what is God is saying to you, what is what God so want me to reflect in my life from this reading. Okay. Taas na kayo yung mahatag nga komentaryo. So pag human gud sa usa ka bulan kay mga 1 month and a half man siguro to kana ko nga subject. Uy, baga na akong nasulat. Mga tulo. Imagine no, wala mo daman na daghan mo na sulat. Unya, I was focusing on the book of kining Proverbs. Kuan lang Proverbs 1 to 10 lang Proverbs lang to. Niya daghan na kayo akong file. Kapos mahimo ditang mag-komentaryo dayani, or commentary. O nga, personal notes lang nimo ba? Ikaw, nindot na good kayo. Kana kon intentional niya, as if, sa imong pagbasa, imong i-consider nga God is speaking to you. Yeah, that's precisely, that's what it is. Yeah. Amo po na ang point yun niya ginadrive sa atong lesson for this week. Ang next aspect sa atong lesson, Pastor, is manamandong time. Yes. Mura na siya matter, no? Space and time. Space and time. So, kanina pong place. Oh, place. So, saan na po lang, I don't know, saan na po makontribute sa place insofar as kanang our encounter with God through the reading of His Word. Unsa mong nakaplagan din ni Pastor sa yung reading of His Direk, place. Si Jesus, iba, early morning, ato siya, mag-meditate siya, or maybe, o nasa scroll siguro, dala po siya, magbasa po siya dito. This tells us nga, kining place po, importante po kaini siya nga, asa ta magtultol tagabuntag, or asa ka magtultol matagabi mo basa. Kay, ang space mong good, pan po, kana bang, di po maayo bitaw ng murag kagubot lang imuhang so kailangan ka place nga murag conducive po ba. So the early part of the morning is the ideal time. The ideal is really early in the morning kay wa may makadisturbo nimo. The place also kay wala po ikon bisan sa balay nato no pag mata nato sa pagkabuntag ug mubasa ka og alas 5 or 5:30 maybe ang uban nga kuan di pa man po magtrabaho so makapokus ka og ayo ang space maghatag ba og conducive nimo sa pagtuon niya of course ang time kay pag time mo dili pa saba kayo unya kaadlawon baka so meaningful pud kayo ang place kung saya kasi that's the time pero I think that's the ideal time because of the reasons you already said no pero for example you start reading by medyo di na kayo sa ideal. Yeah. Kaya ting panahon naman ko na sa pangandam, sa loto, kasakasanan. So, not only sa imong circumstance, but sa paligid po. Yes, saba na po siya. So, that's why, early morning yun ang gipick up ni Christ nga the most ideal time. And then, he went to an ideal place. It's called a solitary place. Yes. Mark 1:35. So, I think is, what is in the place that can contribute to your spiritual kanang enlightenment ba?
sa imong kwan, have you do you have any Yes. study nga mo effect ani or Yeah, tulin, Pas? nindot man gyud siya kanang praise pod, nindot man gyud na siya. Example no si Jesus, ihag yung paborito nga place ato siya sa Gethsemane, Yeah. or dito siya sa Mount Olives, Olives. or dito siya sa kanang the shore of Galilee, katong bungtod-bungtod. Dito siya. So ang place importante kay number one ang kasulimni, ang kanang awi ka sa kagubot ana. Of course karon asa man ta kay naman sa atong balay. Well, it can still serve. Kay pagbangon na to, kung maghatag yung panahon, okay ra po na yun siya kayo. Nga ato na siya nga mahimok. Pero, Pastor Pido, if you remember it right, sa gamay-gamay pa ko, gina-introduce na sa idea sa atong mga pangulo sa una, nga naatay pre-room sa matag puluyanan. okay. Pero karon murag nawala na kay siyang idea tingos siguro kay No? kagagmay na kay mga balay siguro, pero the idea nga gi-promote kani adto kanang na kay mura og prayer room na private na space, no? space nga dito na ay Bible dito na ay mga writings ni Ellen White dito, mura ba og place to siya nga murag ampuanan yun ba. So how I wish nga kung dako ang That's space true, sa balay that's makahimota na. makahimot ana. Pero kung wala man yun, I think we can find time sa atong nga puluyanan kanang panahon nga murag linaw na. O maybe ang uban pod kanang dugay man matulog ang uban, kay dugayan pod matulog. And, yeah. Pwede po na nga kana nga time nga instead nga kay di makatulugon para sa kuha dugay ko tigtulog. So kana nga time pwede na nga kung i-utilize nga aron makatulog ko dali, basa ka usa ka oras o pagkauman, okay, tulog na tani. Pero it was well spent nga time. Rather than to ara ka sa imong Facebook, Okay, to ara okay. ka sa So in that sense nga, of course ato naman kitanaw ang ihimplo nga gipakita Yes. ni Jesus Christ ato. So I think the basic thing there is kanang disturbance. yes. Kay sometimes kaning what's going on around may disturb your consciousness. So in other words, so meaning place has something to do with how our consciousness works ba. Yes. Dili mo gud ni siya para sa kanang I think Christ was dealing with what's really real ba. Usa gid ang reality. Yes. Dili bitaw ka ng bitawng exaggeration of something. You can have it even if everything is, topsy-turvy around. Although, we can do that. Mahimo man nato na. Pero, Yes. ang himo gini ni Jesus Christ is para kanang special time, iskutan mo ko diri kanang solitude, kanang communion, kanang Yes. to commune deeply with the Father. So, he really needs, kanang gusto gini niya nga makakita gid siya lugar nga iyag yun ang mabati niya na nga katuyuan kung anong Yeah. gusto niya na nga mahitabo siyang kinabuhi. So it Yeah. means nga kana bang decisive ang usa ka tawo, intentional kaayo siya nga kini nga time ako ning spend si Ginoo og dinhi ko ani nga lugara kay dili ko disturb nga ang ako nga time ani nga i-spend ihatag nako si Ginoo nga magbasa ko sa iya nga pulong kanang why makadisturbo nako ani panahon na. So I think we can all find ang idea diri Pastor Pedro nakita bisag unsa pa ka busy nga tao Of course, naman kita. maka-find yung Maka-find time man ta. and maybe ang pinakakuha na to na either gabi or buntag sayo. Before you sleep, you can spend 30 minutes or di ka og late riser ka, dugay ka mo mata gabi. Og sayo po ka mo mata, Sayo. imuang sayo. So First thing first. you can spend time if you will. Yes. So because nagisikot mo ta makaigsunan og how, no? Oh. The process. So mo pala ning mga initial nga mga pamaagi nga atong makutlo dinhi sa atong lesson, the how of kanang studying the word is not the studying per se but meeting the word, Yes. the person in the word. I mean the capital W in the word. So the place, in other words, if that would happen, would now become a stage ba. Mahimo na siya nga stage
Unya, dili po na siya may empty because na siya quality time we put into the place. Because in the absence of time, place would simply become an empty space. Yes. Di ba, Pastor? Yes. So, nindot ka itong lesson. Lahip mo rin siya nga. Lahip mo nga, simple lang siya, oryano lang siya, pero kailangan po siya gamay nga twisting of the mind. Thank you very much, Pastor. So, hopefully, ato ni matiwas karong Wednesday. Kay nanay, gisign language na tadiri, 5 minutes na lang. So, karong Tuesday, deep Bible study. Unyan Wednesday, a double blessing. So, kung unsa man kini, so ato na pag-aatngan, karong Wednesday night, binigyapon sa tulumanontak na sa pagtuon. And before we close this, ang yun nasad nato sa pasusalad nato offer the closing prayer. Ginoo, salamat kayo nga nagtuon mi sa imuhang lesson. Ni amo nakaplagan Ginoo nga importante gyud nga among masabtan pagayo unsaon amo pagtuon sa imong pulong. Kaya ron among pagbasa mahimo ni siyang dakong panalangin sa matag adlaw namo nga pagtuon sa imong pulong aron motubo kami sa espirituhanon nga katason sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat, magpanalangin ka sa matag usa kanamo. Palinginan mo ang mga kapaglaom gasunod sa takna sa pagtuon, mga higala ug makaigsunan. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.